Sa susunod na linggo po ay nakatakdang lagda ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front ang kasunduan na lilikas sa bagong rehiyon na Bangsamoro. Narito po report ni Salima Refran. My government will be sincere in dealing with all the peoples of Mindanao. We are committed to a peaceful and just settlement of conflicts, inclusive of the interests of all, may they be Lumads, Bangsamoro, or Christian. 2 taon matapos ipangako ni Pangulong Noynoy Aquino sa sambayan ng Pilipino ang pagtutok sa usaping pangkapayapaan sa Mindanao, may napagkasunduan na ang gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon sa Pangulo, isang framework agreement ang magiging basehan ng pagbuo ng isang political entity na ipapalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Ito ang Bangsamoro. This framework agreement paves the way for a final enduring peace in Mindanao. It brings all former secessionist groups into the fold. No longer does the Moro Islamic Liberation Front aspire for a separate state. Ayon kay Presidential Peace Advisor Teresita Deles, kasama sa tinitingnang sakop ng Bangsamoro ang kasalukuyang teritoryo ng ARMM. Pinag-aaralan din maisama ang Isabela City sa Basilan, 6 na munisipalidad sa Lanao del Norte at ilang barangay sa 6 na munisipalidad sa North Cotabato at Cotabato City. Pero daraan sa Kongreso at plebisito ang panukala sa paglikha ng Bangsamoro na bubuuin ng isang transition commission. Kapag bumasa sa plebisito at nabuo, magsasagawa raw ng eleksyon sa lugar. National government will continue to exercise exclusive powers of defense and security, foreign policy, monetary policy, and coinage, citizenship, and naturalization. Ilalathala sa official gazette at mga pahayagan ng framework agreement para masuri ng publiko. Sa October 15 ito nakatakdang pirmahan sa Malacanang ng pinuno ng peace panels ng gobyerno at MILF na sina Marvic Lunen at Mohager Iqbal. Ayon kay Lunen, magiging magandang panimula ito para matuldukan na ang ilang taong hidwaan. Para sa political analyst sa Professor Clarita Carlos, mas malinaw daw sa bubuuing Bangsamoro kung ano lang ang magiging saklaw nito at kung ano naman ang sa national government gaya ng defense, foreign policy at coinage. Ito raw kasi ang mga bagay na kulang sa ARMM na autonomous man sa pangalan, national government pa rin na may hawak. Nag-uusapan pa ano yung extent ng fiscal autonomy ng bagong Bangsamoro. Pag-exploit at extract ng natural resources, pag-uusapan pa din kung paano yung hatian. Sana bigyan sila ng full police power para sila yung makikialam ng peace and order sa kanilang lugar. Natutuwa ang ilang Muslim leaders sa napagkasunduan ng peace panels. Oh, it's good. We have been waiting for this for many long years. Okay. At masaya ang mga Bangsamoro, pati na hindi mga Bangsamoro sa Mindanao, they should be happy sapagkat finally ang Bangsamoro issue will be addressed at ma-resolve na rin, mawala na rin yung Mindanao conflict. Ang tumatayong ARMM governor na si Mujib Hataman handang magparaya para magbigay daan sa Bangsamoro. Generally, whatever the requirements they need after the peace agreement, kahit magsakripisyo ng sarili mo pa. Magkakaroon din daw ng konsultasyon sa mga leader sa ARMM. Importante, merong oportunidad at merong karapatan ang tao, mamuslim, makristiyanos man siya o lumad, na mamili kung anong gusto niya. Ayon kay Cotabato City Vice Mayor Muslimin Sema na pinuno ng Moro National Liberation Front o MNLF Council of 15, magandang senyales ang pagiging tapat at sincero ng pamahalaan sa pagresolba sa isyong pangkapayapaan sa Mindanao. We welcome this development very much because at least it is not only the MNLF now that has come into peace with the government, including the MILF and hopefully including all other forces. Salima Refran, GMA News.